Napapansin mo ba na may mga dialysis patient na umaabot sa blood transfusion? Bakit nga ba nangyayari ito? Delikado ba? Tara, pag-usapan natin. Maraming nagtataka kung bakit may mga pasyenteng nagdadialysis na kailangan pang salinan ng dugo. Ang totoo, hindi lahat ng dialysis patient ay kailangan ng blood transfusion. Pero may mga sitwasyon na kung saan ito ay nagiging mahalaga. Isa sa pangunahing dahilan ay ang anemia o mababang hemoglobin. Ang healthy na kidney ay gumagawa ng erythropoietin na nagsasabi sa bone marrow na gumawa ng red blood cells. Kapag malubha na ang kidney disease, bumababa ang paggawa ng erythropoietin o EPO. Kaya unti-unting kumukonti ang red blood cells at bumababa ang hemoglobin. Bukod dito, maaari ring magdulot ng anemia ang kakulangan sa iron, folic acid o vitamin B12, madalas na pagkuha ng dugo para sa laboratory test, at minsan ay pagdurugo sa sikmura o sa bituka. Maaari ring magkaroon ng pagdurugo sa ibang kondisyon kaya kinakailangang malaman ang tunay na sanhi. Sa karamihan ng pagkakataon, sinusubukan munang gamutin ang anemia gamit ang EPO injections at iron supplementation. Pero kung sobrang baba na ng hemoglobin, may matinding panghihina, hirap huminga, o may iba pang seryosong sintomas, maaaring magpasya ang doktor na kailanganin na ng blood transfusion. Tandaan, ang blood transfusion ay hindi pangkaraniwang maintenance treatment para sa dialysis. Ginagawa lamang ito kapag talagang kinakailangan at batay sa assessment ng doktor. Kaya kung ikaw ay may chronic kidney disease o nasa dialysis na, huwag baliwalain ang iyong hemoglobin, iron levels at iba pang laboratory test. Ang maagang pag-aalaga ay makakatulong upang mabawasan ang posibilidad na umabot sa blood transfusion. Follow mo ako kung gusto mo pang matuto tungkol sa dialysis at kidney health dahil minsan, kaalaman na makakapagligtas ng buhay.